Topic ngayon na ating pong pag-uusapan ay regarding po sa redirection for greater purpose. Ano po? At ito ay matatagpuan natin ng ating pag-aaralan dito po sa Proverbs chapter 19 verse 21. Proverbs 19:21. Ang sabi po dito, many plans are in a man's heart, but the counsel of the Lord will stand. Yan po ang ating pong hihimay-mayin sapagkat ako'y naniniwala na totoo na ang tao ay napakarami po ng plano. Ano ho, kahit saan ka pumunta sa bawat araw, pagkakalipas ng isang linggo, may panibago na namang plano. Kapag ka tumalon po yung taon at bago magpanibagong taon, meron tayong mga iba na namang pong plano ano ho, sa buhay natin at paminsan kahit po sa ating buhay pagiging Kristiyano ay napakarami rin po ng ating pong mga nagiging plano. Mga plano na ilalagay natin sa ating mga puso, kaya lang ang tanong natin ay, ang mga plano bang ito ay angkop sa layunin at sa kalooban ng Diyos? Kaya kung ang plano natin ay hindi naman masama, sa tingin natin kapag nagaganap ang ating plano, it is so great. But there are things that are much more greater kapag ka ang natagpuan nating purpose ay ang purpose ng Panginoon sa ating pong mga buhay. So kapag sinabi pong redirection, ang ibig sabihin po nito is the action of assigning or directing something to a new or different purpose. So pwedeng yung kung ang ginagawa mo ay ayon sa pananampalataya mo, pwedeng ito ay pihitin pa ng Diyos upang mas maging angkop, mas maging kagamit-gamit tayo at matupad ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Kung ang layunin naman natin at ang purpose sa ating nilalakaran ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, then it is time to change the direction na atin pong tinatahak. So kapag sinabing redirection, ay inassign ka or ikaw ay inilid, doon sa isang panibago o kaya naman po sa kakaibang layunin ng Diyos sa ating pong buhay. At kung ito'y mula sa Diyos, sigurado po ako, ito po ay the best sapagkat ang plano ng Diyos kailanman ay laging the best para po sa atin. Pag sinabi naman pong word na greater, of ability or quality considerably above the normal or average. So, ibig sabihin kapag ka greater, ito ho ay mas nakahihigit, ikinukonsidera bilang mas nakahihigit doon po sa mga bagay na normal o mga bagay na average, yung katamtaman lamang po. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw ay merong isang pagkain na natikman, sabi mo ito ay masarap. Kapag ka naman nakatikim ka ng mas masarap, ang binabalik-balikan mo na ay yung pagkain mas masarap sapagkat naranasan mo at nalasahan mo ang isang bagay na kung saan ay mas higit doon sa iyong panlasa. Ganon din yung plano ng Diyos. Kapag ka po natikman natin, naranasan natin, nalakaran natin ang plano ng Diyos at ating napagtanto ito na ito'y mas hamak na higit kaysa sa doon po sa sarili nating plano, then ang ating pong buhay ay mas magiging meaningful. At pag sinabi naman pong purpose, it is the reason for which something is done or created or for which something exists. So, ibig sabihin, yung purpose natin, ito yung reason kung bakit tayo po ay nilikha, kung bakit tayo ay ipinanganak dito sa mundong ibabaw, at ito rin yung dahilan bakit tayo ay pamula nung ipanganak hanggang ngayon ay nag-i-exist. Sabi nga ng iba, hanggat ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin, tayo po ay mananatiling buhay. So habang tayo ay buhay dito sa mundong ibabaw, ibig sabihin ay kinakailangang mahanap natin ang tunay na kabuluhan at layunin kung bakit tayo nananatiling buhay dito sa mundong ibabaw. So kapag atin pong sinumatotal ang redirection, greater purpose,
Ang ibig sabihin nito'y pagpihit ng Diyos sa buhay mo sa mas higit na mahalagang layunin kung bakit ka nilikha at bakit ka nabubuhay hanggang ngayon. So may pagpihit, ibig sabihin ay meron pong redirection na gagawin ang ating pong Panginoon. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan natin ng redirection? The need for redirection. Ano po? Ang sabi ng Proverbs 19:21a, for many plans are in a man's heart. Napakarami po talaga ng plano ng tao. At paminsan doon sa pagpaplano ng tao, ano po, hindi na natin mamalayan or hindi na natin mapagtanto, alin ba talaga dito yung tama? Alin ba dito yung mali? O alin ba dito yung mahalaga naman, ngunit alin ang mas mahalaga sa mga plano na meron tayo? Ano po? So mga bagay na dapat nating tandaan, kaya kailangan natin ng redirection mula sa ating Panginoon. Number one, the direction we take always vary on the purpose we knew. Yun pong direksyon na atin pong laging tinatahak ay lagi po itong nakasalalay sa kung ano ang layunin na atin pong alam. Kaya kapag ka ang isang tao, ang layunin na kanya pong inilagay sa kanyang sarili ay ang kanyang sariling gusto, ang problema po ay lagi tayong kinakapos. Ano po? Kakapusin tayo, kaya tayo po ay lagi po nagkakaroon ng problema. Kaya minsan ang resulta nito, nagkakaroon po tayo ng galit, nagkakaroon po tayo ng puot, nagkakaroon po tayo ng hinanakit. Bakit po? Sapagkat kinakapos po tayo. Sometimes ang tinitingnan natin doon sa mga direksyon na atin pong tinatahak ay yung mga resulta nito. Sometimes ang kita natin sa resulta ay great, kaya nga lamang po sa long run, mapapansin natin na tayo po'y kinakapos at tayo po ay sumasablay. Ano po? Maayos naman yung tinatawag na pangyayari, pero bakit pagdating ng gabi, still meron ka pa rin pangamba? Bakit pagdating ng gabi, still parang wala yung tunay na kapayapaan na mula sa Diyos? Ang katulad nito ay parang isang tao na yumaman, ano po, after na makapag-ipon siya ng maraming yaman, bakit kapag ka natutulog sa gabi, kung ang layunin ng buhay niya ay magpayaman ng magpayaman, sa gabi ay wala doon yung tunay na kapayapaan at nangangamba. Kapag ka sinabi kasi pong may kapayapaan, ang ibig sabihin kapag ka natulog ka, hindi ka mangangamba, at kung ano man ang mangyari, alam mo na ito'y pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa iyo. Kaya lamang merong mga bagay na nangyayari sa buhay natin na kung saan hindi man niloob ng Diyos pero pinapahintulutan ng Diyos dahil po sa kung ano ang ating nalalaman na atin pong ginagawa na sa paningin natin ay para ba tila tama. Ano po? Hindi naman masama pero tila tama. Okay? Ang isang katulad po nito ay yung sabi ng ibang mga kabataan. Ano po? Kapag ka ang magulang ay sumasaway sa kanila, nasabi ng magulang, wag muna kayong magbo-boyfriend, wag muna kayong mag-girlfriend. Actually, hindi naman talaga po masama. Ano po? Wala namang problema na isang lalaki ay mag-girlfriend, ang isang babae ay mag-boyfriend. Kaya lang naman binabawalan ng mga magulang kasi yung fullness of time for you to enter into such relationship ay hindi pa ho para sa iyo ang panahon na ito. Minsan ay sobrang bata. Minsan naman ay hindi pa handa. Dahil kapag ating titingnan, kapag ang isang tao ay papasok sa isang relasyon ng boyfriend and girlfriend relationship, ang patutunguhan nito dapat ay pag-aasawa. Hindi ito pastime lang o happenings lang. Ano po? So kinakapos tayo sa pagtingin po natin. Lagi tayo pumapasok doon sa kung ano ang gusto natin. Alam nating paraan na masasatisfy tayo. So doon lagi tayo tumatahak sa direksyon na yun. Bakit? Sapagkat yun yung makakasatisfy sa atin. Okay? Katulad po ni Esau, ano po? Dahil nung time na yon sa Book of Genesis chapter 25, lalo na po sa
verses 33 to 34, sabi doon ay ibinenta ni Esau ang kanyang birthright. Sapagkat by that time, bagaman si Esau ay anak ng isang pinili inirang ng Diyos, nasa sa tao pa rin kung alin yung kanyang iti-take na direksyon. So itong si Esau, alam niya na malaki ang kabuluhan ng tinatawag na birthright. Ano po? Kaya lamang, pagdating sa kanya, yung direksyon na kanyang tinahak, yung kanyang pagkaunawa, gaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina, ano po? Yung direction we take always vary on the purpose we know. So ito pong si Esau, ang purpose niya by that time, dahil siya'y napagod at siya'y nagutom, ang alam niya, dapat siyang kumain. So ang ginawa ni Esau, humingi ng pagkain dito po kay Jacob. At ang sabi ni Jacob, ay ibibigay ko sa iyo itong pagkain na to, ibenta mo sa akin yung birthright mo. So kapag tinignan natin, nakatingin itong si Esau doon sa mga temporary things and temporary solutions, nakalimutan niya ang kahalagahan ng kanyang birthright. So ibinenta niya ito. At ang sabi doon, Esau despised his birthright. Ano po? Kasi pagka tinitingnan natin, ang Lord may plano dito po kay Jacob. Nasabi doon, si Jacob ay paglilingkuran ng mas nakatatandang kapatid. Hindi naman sinabi ng Lord na sa paglilingkod ay ibebenta niya yung kanyang birthright kasi meron naman talagang plano ang Lord para dito po kay Jacob at may plano rin ang Lord dito kay Esau kahit hindi niya ibenta yung kanyang birthright. Okay? So kung hindi natin nauunawaan, wala tayong understanding doon sa purpose ng buhay natin kung bakit tayo nag-exist, we will always fall doon po sa temporary purpose na atin pong nalalaman. Ano po? Isa pong halimbawa pa uli, ito pong si Haring Saul. Ano po? Si King Saul, na kung saan po ay ang kauna-unahan pong hari ng Israel. Okay? So itinatag siya at inilagay siya ng Diyos bilang kauna-unahang hari ng bansang Israel. At sa unang utos ng Panginoon, sumunod naman siya. Sa pananaw niya, maganda itong kanyang ginawa. Ano po? Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi ang sundin ang pinagkasunduan ng tao, gaano man ito karami, kundi ang pinakamahalaga ay ang sundin natin ano ang iniuutos, ano ang instruction, ano ang kalooban ng Diyos na dapat mong gawin. So nangyari nga doon, sabi niya, nagpunta naman siya sa battle, ano po, at pagkatapos ay ginawa niya, pinapagawa ng Lord, kaya lang, meron siyang nilabag. At ang matindi sa nilabag niya ay hindi lamang ang kumuha siya ng mga pinatabang tupa, hindi lamang sa binihag niya si Haring Agag, kundi ang pinakamatindi sa kanya pong ginawa na hindi nagustuhan ng Lord ay yung nagpalit siya ng tinig na pinakikinggan. Nung nagpalit ng tinig na pinakikinggan, nagbago ang purpose at ang direksyon na kanyang tinatahak. Dapat supposedly susunod siya kay Lord. Ano po? Dapat supposedly gagawin niya lahat ng pinapagawa ng Lord. Walang ititira anumang hayop, walang ititira anumang tao, lahat ay susunugin. Pero ang sabi ng mga taong kasama niya, mainam na ang mga pinatabang tupang ito, magagandang tupa na ito ay ating i-offer kay Lord. At naisip din niya, ano po, nakaayon din naman po sa panuntunan ng tinatawag na pag-o-offer kay Lord sapagkat pinatabang tupa, i-o-offer nila kay Lord. Kaya lamang, pag tiningnan natin, hindi ito nakalulugod kay Lord. Bakit? May nalabag na utos. At ang matindi nito nung kinausap ng Lord, ito pong si Samuel, ano po, at pinuntahan po ito pong si King Saul, ang sabi ng 1 Samuel chapter 15, verse 12, nag-build ng monument ito pong si King Saul para sa kanyang sarili. Pag titingnan mo, ginawa na siyang king ng ating Panginoon. Bakit kailangan pa niya ng monument ay ganong sikat na siya sa buong Israel? Nagbago yun pong kaisipan,
nagbago ng purpose, kaya nagbago ang direksyon at nagbago rin ang action. Ano po? At nung humingi siya ng tawad, sabi niya, patawarin ako ng Lord. Tapos ang sabi niya doon, sarili pa rin niya ang kanyang iniisip. Ang sabi niya, samahan mo ko Samuel sa pag-o-offer kay Lord hanggang sa napunit yung laylayan ng damit. Ano po? Bakit? Ano sabi niya? Bigyan mo naman ako ng karangalan sa harap ng taong ipinagkatiwala sa akin ni Yahweh. Nagkasala na, nagalit na siya. Ang sabi pa niya kay Samuel, ang iyong Diyos. Biglang hindi na niya naging Diyos, nagbago bigla. Ano po? Bakit? Sapagkat nabibitin lagi ang direksyon kung hindi natin alam ang purpose ng Lord. Ano po? Pumapalya. Okay? Nawawala po doon sa tinatawag na alignment with God. Okay? So yun po yung una. The direction we take always vary on the purpose we knew. Doon sa purpose na alam natin, kaya napaka-importante talaga bumabalik po tayo sa Word of God. Bakit? Sapagkat hindi lalawig ang kaalaman natin kung anong kalooban ng Diyos kung hindi tayo babalik sa Word of God. So yung purpose natin can be great, but it will not be greater. At yun pong greatness ay matatagpuan lamang natin kapag ka po ang Diyos ang nasusunod at nakakakilos sa buhay natin. Number 2, there is no redirection if we are in the right direction. Kung tama ang iyong ginagawa, tama ang landasin na iyong tinatahak, hindi mo kinakailangan ng redirection. Dapat kang manatili doon sa tamang landasin na iyong tinatahak. Pero hindi ko sinasabi po na mali ang iyong tinatahak. Na mali ang iyong ginagawa. Ang sinasabi po na inyo pong lingkod ay kinakapos tayo. Kaya tayo po ay nadidiskaril. Ano po? Parang isang kotse. Kapag ka ikaw bago umalis, bago magbiyahe, hindi ka marunong mag-check. Ano po? Hindi mo chinek. Dapat alam mo kung anong checkin mo. Chinecheck mo yung hangin ng gulong, ano po, yung brake fluid, yung water ng radiator. Pagkatapos chinecheck mo rin po yung mga signal light mo, yung park light mo, yung headlight mo, gumagana ba yung flasher, ano po. So, you name it, kung ano po yung mga dapat i-check. Pero kapag ka ito kinalimutan mo, hindi lamang ho yung parts noon pong tinatawag na kotse ang dapat mong i-check. Dapat sinecheck mo rin, may dala ka bang spare tire? May dala ka bang extra brake fluid? May dala ka bang tools? Ano po? Sapagkat kapag ka hindi mo naunawaan ito, ang alam mo lamang ay mag-drive. Kapag ka ikaw ay nasiraan, hindi ka makakarating. Ganon din po tayo kapag ka po ang tinatahak natin ay yun pong maling direksyon, madidiskaril po tayo. At kapag ka hindi natin naiintindihan, hindi talaga po tayo makakausad. Mananatili po tayong nakatenga. Okay? So kung tama ang iyong tinatahak, magdediretso ka. Mag-check ka. I-check mo ang sarili mo, naka-align ba ako sa kalooban ng Panginoon? Ginagawa ko ba yung kalooban ng Panginoon? Nangyayari ba sa akin ang kalooban ng ating Panginoon? Ano po? Dahil kung ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon, then you stay on that state. Ano po? Doon ka mananatili sa state na yon, sa estado na yon, na ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. Pero kapag ka hindi, kinakailangan mo ng redirection. Ano po? Kinakailangan mo ng redirection. Ang problema, kapag ka wala kang pagtanggap doon sa kung saan ka nililid ng Panginoon, at kung wala kang pagtanggap doon sa salita ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng problema doon sa estado kung saan tayo naroroon. Bakit po? Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 21, for even though they knew God, tingnan po nyo to mga kaabangers po, ang sabi dito, for even though they knew God,
Kilala naman nila ang Lord. Nag-church naman sila. Umaattend naman sila, nakalagin naman sila sa DLS. Ay, hindi pala po dito yon. Sa ibang istasyon pala. Ano po? So, umaattend naman ng mga online services. Nakikinig pa ng iba't ibang preaching ng ibang mga pastor sa online. Ano po? Pero sabi dito, even though they knew God, eto ang matindi. They did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Verse 22, professing to be wise, they became fools. So eto ngayon yung kung bakit kailangan natin ng redirection. Sometimes ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, natenga na saan? Kung merong pagtenga doon sa problema, meron din mga mananampalataya na natenga na. Saan po? Doon sa okay na ito, ligtas naman ako. Okay na ito, kilala ko naman si Lord. Okay na ito, si Lord na may tinanggap ko na bilang Panginoon ko, sariling tagapagligtas. Ano po? Then to tell you, ang purpose ng ating Panginoon, opo, na tayo po yung magkaroon ng kaligtasan, that is the reason why He died on the cross of Calvary. Kaya lamang, nung matanggap mo yung tinatawag na salvation through faith in our Lord Jesus Christ, as sabi doon, we have to grow in respect to salvation. Kinakailangan pong tayo po ay mag-grow. So marami sa atin nag-grow naman yung faith. Kilala ang Panginoon Kristo, kapag ka nagkakaroon ng problema, ano po, nananatili naman doon sa church. So, yung direction mo parang tila okay. Ano po? Kaya lamang ang problema ay ito. Kung natenga ka na okay, na nag-church ka lang, at wala nang ibang nangyayari sa buhay mo, tapos ma-realize mo, buhay ka pa hanggang ngayon, na wala kang ginagawa sa loob ng 5 taon kundi nag-a-attend ng church. Then you tell me, nasa-serve ba ang purpose ng Lord? Ang greater purpose ng Lord, aside from nagkaroon ka ng assurance of salvation, aside from nag-grow ka. Ano po? So, kinakailangan matuto tayo na i-honor ang Lord. At kapag sinabing i-honor ang Lord, hindi ka gagawa ng mga bagay na makakasakit sa Kanya at ng mga bagay na i-disrespect mo siya sa mga bagay na gusto niyang mangyari sa buhay mo. Ano po? Kaya sabi doon, minsan may mga taong magaling mangusap, mga taong magaling matatas magsalita. Ano po? At sa kanilang pagsasalita parang tila makadiyos na makadiyos. Pero kung hindi nagaganap ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, kinakapos tayo. Wala naman pong masama sa mag-church. Wala naman po, hindi ko po sinasabing masama po ang umattend ng online. Hindi ko po sinasabing masama ang makinig sa preaching ng ibang pastor. Hindi ko rin sinasabi po na masama ang mag-church sa loob ng 5 taon. Hindi ko rin sinasabing masama ang mag-grow sa faith. Kaya lamang, kinakailangan as we grow in our faith and in respect to salvation, natututo tayong mamuhay dito sa bundok ibabaw ng may pagsunod kay Lord, sapagkat yan ang sinabi ng Panginoon. Hindi papasok sa kaharian ng langit alin, or hindi lahat papasok sa kaharian ng langit. Alin lang naman papasok sa kaharian ng langit? Yung mga sumusunod sa kalooban ng Amang sumasalangit. So, ibig sabihin, ang purpose ng Lord, maligtas tayo, it's okay, it's good, it's very good. Pero yung kaligtasan ay nakamtan natin at makukuha natin ang benefit kapag tayo nasa Kanya na. Ang tanong ngayon at ang nagiging problem ngayon ay yung habang tayo'y nabubuhay pa dito sa mundong ibabaw. Okay? That's why, ang nangyayari kapag nakakapakinig ng Word of God, minsan,
nahihirapan. So kapag sinabing redirection, ang ibig sabihin po ay pinipihit ng Lord ang buhay mo. Pinipihit ng Lord ang puso mo. Pinipihit ka ng Lord upang sa buhay mo mangyari, maganap ang kanyang kalooban. Ano po? Kaya minsan kapag nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin po ng command, na naliliwanagan tayo sa kalooban ng ating Panginoon, sometimes, imbes na mapihit, ang nangyayari, nagiging alumpihit. Ano ba yung alumpihit? Ang alumpihit yung hindi mapakali. Ano po? Kapag naririnig na, okay, dapat tayong maglingkod kay Lord. Nung blessing ang pinag-uusapan, God will bless you. Sabi mo, Amen, praise the Lord, hallelujah, I receive it. Okay? Pero kapag ang pag-uusapan na maglilingkod na kay Lord, imbis na mapihit ang puso, nag-aalumpihit. Yun ba parang gusto nang umuwi, nasi-CR na, ano po, kapag ka po yung matindi na po yung pong preaching na naririnig at meron ng koreksyon na nangyayari doon sa klase ng pamumuhay tayo, imbis minsan na mapihit ang puso, nag-aalumpihit tayo. Hindi tayo mapakali. At minsan sinasabi natin, ayaw ko nang bumalik dyan sa church na yan. Okay? So, praise God. Ano po? So ngayon, hindi natin kayang pagtaguan si Lord. Alam ng Lord ang daan na tinatahak po natin. At kung tayo sumusunod sa kalooban ng Lord, it is very natural sa isang taong sumusunod kay Lord na kapag ka ang iyong direksyon na tinatahak ay medyo lumilihis ng konti, bibigyan ka ng Lord ng isang sitwasyon or bibigyan ka ng Lord ng mga taong magtatama at magsasabi sa iyo, magko-correct sa iyo, mag-guide sa iyo para yung direction mo ay mapihit papunta doon sa purpose ng ating Panginoon. Okay? So we cannot profess to be wise, lalo na sa harapan ng ating Panginoon. Lalo na kapag ka may calling ka. Naalala ko po nung pong ako'y tinatawag ng ating pong Panginoon. Lagi ako nagpapalusot. Ano po? So ako'y tinatawag na ng ating Panginoon para magpastor. Nung time na yon, ang sabi ko, papaano naman ang pamilya ko? Kinakailangan makaipon muna ako bago ako pumasok sa pagpapastor. Kaya lamang alam niyo po ang Lord, may pagpalo. Alam niyo po, dapat natin ito maintindihan, dapat nating maunawaan. Ang pagpalo, masakit. Pero ang pagpalo, hindi nangangahulugan na pinarurusahan ka ng Diyos. Ang pagpalo po ay pagdidisiplina. Ang pagpalo ay pagpihit ng puso. Ang pagpalo ng Diyos ay redireksyon para po tumahak tayo sa tamang landasin. Ganon din po kapag may inalis ang Lord sa atin. Paminsan, nawala yung trabaho mo, nawala yung promotion mo, ano po, sa mga kabataan na may boyfriend, may girlfriend, nawala si brother, nawala si sister. Tapos minsan tayo nagdadamdam tayo kahit kay Lord. Ano po, kapag hindi talaga natin naiintindihan, mamamali po tayo at yung direksyon na atin pong tinatahak, kung nabuksan ang puso natin, i-redirect talaga tayo ng Lord. So minsan po, hindi siya maganda, ano po, sa paningin po natin. Okay? Punta tayo sa number 3. Eto na. God's redirection is always good. Wow! Talaga kapag ikaw ay i-redirect ng ating Panginoon, ito huy laging maganda. Maganda ang motibo ng Lord, maganda ang purpose ng Lord. Hindi lamang maganda ang motibo at purpose ng Lord, the best ito. Ano po? Pag-uunawain po natin. Okay? Kaya lamang ito. Ang sabi doon, God's redirection is always good but not pleasurable most of the time. Hallelujah. Ano? Kapag i-redirect ng Lord, meron kang gusto na gawin. Pagkatapos sabi ng Lord, hindi yan. Pagkatapos nagpumilit ka, pagkatapos inilagay ka ng Lord sa isang sitwasyon para hindi mangyari yung iyong gusto. Hallelujah.
Masakit ito, hindi ito pleasurable. Kaya lamang we have to take it. Bakit? Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, maranasan mo yung the best. Our God is the best God. And He wants the best for us. Dahil tayo po'y Kanya pong mga anak. Kaya lamang, syempre, bago mo marating yung the best, ano po, kinakailangan mo muna, wala naman nung kapag ka nag-pray ka, ay kinabukasan niya agad natanggap mo ang panalangin mo. Di ba kapag ka nag-pray ka kay Lord, Lord, payamanin mo ako. Hindi naman kinabukasan, mayaman ka agad. Kinakailangan mo munang dumaan doon sa proseso ng ating Panginoon. At minsan ang proseso ng Lord, kung ikay humihiling kay Lord, na ayusin ng Lord ang buhay mo, minsan nararanasan, may kakilala ako, ano nangyari? Milyonaryo. Sabi ng Lord, i-give up mo ang mga business mo. Kapag ka ikaw, nadudoon sa iyong common mind, sa iyong analytical mind, ang pattern ng thinking mo is analytical. Ibig sabihin, ang ginagamit mo ay yung kaisipan at pananaw ng normal na tao. Eh kapag sinabi sa iyo ng Lord na i-give up mo, naalala ko yung pong binatang mayaman, sabi niya ay, sabi ng Panginoon ay, sabi ng binatang mayaman, Panginoon, ano ba dapat kong gawin para kay makapasok sa paghahari ng kalangitan, sa kingdom of God, sa paghahari ng Diyos? Sabi ng Lord, ano ba ang utos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ginagawa ko naman po. O sabi ng Lord, okay, kung ginagawa mo, may dapat ka pang gawin. Ibenta mo yung yaman mo. At pagkatapos, i-distribute mo doon sa mga mahihirap. At pagkatapos, sumunod ka sa akin. O ano po nangyari doon? Yun hong time na yon, bagaman yung binatang mayaman ay mayaman na, may hinahanap pa siya. May kulang pa. Kinakapos siya. Mayaman na siya, may kamalayan din siya doon sa mga katuruan. Alam niya na dapat mahalin ang Diyos. Alam niya na dapat magtiwala kay Lord. Pero pagka pinihit ng Lord ng pagsunod, dun malimit nagkakaroon ng problema. Ano po? Kasi yung buhay na pagsunod, that is one of the greatest thing na pwede ho tayong magkaroon, na pwede nating matahak, na pwede nating maranasan. Ang pagsunod sa Panginoon, yung pong benefit nito ay hindi nararanasan ng mga taong ayaw sumunod kay Lord. Ang maganda nito, pipihitin ka talaga ng ating Panginoon. Ano po? Kaya lang hindi talaga laging pleasurable. Sa Proverbs chapter 19 verse 21b, ang sabi po dito, but the counsel of the Lord will stand. Pag sinabi hong counsel, ang ibig sabihin nito ay advice. Sabi dito, advice, especially that given formally. Okay? So, ang ibig sabihin ng advice, hindi lamang ho yung nagbigay ng advice, para sa consultation, ano po, nagbigay ng payo. Hindi lamang ho yun. Pag sinabing advice, ang ibig sabihin, pwede rin ikaw ay in-inform. Binigyan ka ng information at doon sa pagbibigay sa iyo ng information, it is formally given by God. Kaya nga kapag nakikinig tayo ng salita ng ating Panginoon, dapat yung Word of God ay nagiging final say po para sa atin. Bakit? Sapagkat yung Word of God ay ibinigay ng Lord sa atin formally. Okay? Bakit ganoon ka-formal? Bakit ganoon katindi yung dapat nating pagtingin sa Word of God? We have to accept the Word of God as it is. The Word of God. Nothing more, nothing less. So, ibig sabihin, kung ang Word of God ay sinabi sa iyo, sinalita sa iyo, inimpart sa iyo, at ito ay formally sinabi sa iyo. Bakit formal? Sapagkat personal kang kinakausap ng Lord. Kapag ka ang Word of God ay nahahayag sa iyo, ang Word of God lamang ang may bisa na kapag ka ito'y iyong narinig, ang sabi doon, the word that I have spoken to you is spirit and is life.
So ito yung espiritu, kaya ka nagbabago. Yung espiritu mo'y napapalitan, yung buhay mo'y nalilinis, yung nature mo'y binabago ng Lord into the likeness of Christ hanggang sa matamasa natin yung tinatawag na buhay na nakay Kristo. Ano po? So formally, ito po'y ina-advise sa atin ng Diyos. Formally, ito'y nire-reveal ng Diyos sa atin. Ano ho? Ganon kaseryoso ang ating Panginoon po sa atin. Okay? So hindi, bagaman narinig natin, sometimes it is unpleasurable. Naalala ko po si Joseph the Dreamer. Ano po? Sabi sa Genesis chapter 37, verse 5, yung mga kapatid ni Joseph, the Dreamer, they hated him. And they hated him the more na siya'y patuloy na binibigyan ng Lord ng panaginip. Ano po? So, nanaginip lang naman siya. Pero bakit galit na galit yung kanyang mga kapatid sa kanya? Ano po? Alam nyo po, kapag ka ikaw ay nagsimula na lumakad or tungtungan mo yung bagay or nag-sink in sa iyo yung bagay na gustong gawin ng Diyos sa iyo at nag-agree ka doon, mapapansin mo, bakit kung kailan ako gustong mag-in sa ministry, saka dumadami yung problema? Bakit kung kailan gusto kong maglingkod kay Lord, saka naman sunod-sunod? Ano po? Parang wala ng pahinga. Sapagkat yung paraan po ng Diyos na iyong tatahakin ay napakalaking kakaibahan doon po sa tinatawag na kapabaraanan ng tao. Ano po? Sabi ng iba, bakit kinakailangan ko pang pumunta sa church para mag-aral? Eh, tapos na naman ako mag-aral doon sa eskwelahan. Nakagraduate na ako. Sapagkat iba yun pong schooling for education at iba yung schooling for your life. Iba yung schooling para sa buhay mo na natagpuan kay Kristo na aabot doon sa kalangitan, may buhay na walang hanggan. Okay? Malaking kakaibahan po yun. That's why we have to study. Ano po? So ngayon, meron pa rin pong isa pong Saul. Hindi naman po si King Saul, kundi po si Saul na naging Pablo sa Book of Acts. Ano po? So nung una, ano nangyari? Hinahunting ni Apostle Paul or ni Saulo. Saulo pa siya by that time. Ano po? Hinahunting ni Saulo yung mga disciples ng Panginoong Hesukristo para ipakulong, para patayin, para ibalik doon sa Jerusalem. Ano po? Para maparusahan sila. Why? Because Saul hated them. Okay? Pero on his way to Damascus, nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoong Jesucristo. At buhat noon, nung binago ng Lord yung purpose kung bakit siya ay tinawag ng ating Panginoon, binago ng Lord ang purpose ng buhay niya from great purpose into a greater one. Bakit po? Sabi kasi ng maraming Kristiyano, napakasamang tao daw ni Apostol Pablo kasi mamamatay tao siya. Okay? Eh kasi nga, nung tingnan niya yung kay Moses, yung kautosan ni Moses, isa doon sa utos, ay kinakailangan mong batuhin yung mga blasphemer. Okay? So para pag tinignan mo, doon sa faith niya dati, very serious siya. Okay? Pag tinignan mo, halos yung kanyang ginagawa, kung according doon sa law ni Moses, yung kanyang ginagawa, napakaseryoso niya at sa harapan ng Diyos, may kukonsider siya na isa sa matuwid. Bakit? Eh, sabi kasi ng kautusan, kapag sino man ang ikinumpara ang kanyang sarili, ang tao magsabi na pinatatawad ka ng Diyos, ay Diyos lamang ang pwedeng magpatawad. At yung sabihin mong ako'y anak ng Diyos, ano po, ibig sabihin ay ang sarili mo ay ipinapantay mo sa Diyos. Blasphemy po yun sa kanila. At sa kanila, kapag ka po ganun, kinakailangan batuhin hanggang sa mamatay. Okay, very serious siya pagdating po doon sa kanyang paniniwala. Kaya lamang nung namatay na ang Panginoong Jesucristo, hindi binago ng Panginoong Jesucristo yung nature na dati through works, ngayon naman
true faith in our Lord Jesus Christ and in spiritual things. So dahil dito, kinakailangang mabago rin ang isang Saulo sa pagiging Apostol Pablo para yung purpose niya ay maging great, makaabot sa atin, sa mga Gentiles, ang salita ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan, which is the gospel. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation of men. Bakit? Kung noon ang binibigyan nila ng malaking punto sa buhay nila ay ang kautusan ni Moses, ngayon po hindi na. Ang pinibigyan niya at sinusunod niya ay ang gospel of Christ, because ang gospel is the message of salvation. Okay? Binago ng ating pong Panginoon. Kaya lamang kung kailan siya nagdesisyon na sumunod sa Panginoong Jesucristo, nagalit sa kanyang Pariseo at Iskriba. Eto matindi. Nananalig na siya sa Panginoon Jesucristo, yung mga disciples ng Panginoon Jesucristo, marami, galit pa rin sa kanya. Paano susunod? Ay kung sa panahon natin nangyari yon sa buhay mo, sa buhay ko, paano pa ako susunod? Yung pinanggalingan ko, galit sa akin. Yung mga supposedly mga kapatid ko, galit din sa akin. Hello? Yung pagpunta niya para i-meet sila, nagwo-worry sila. Kung hindi ito na ipaliwanag na maayos at kung hindi kinasihan ng Espiritu ng Diyos at hindi sa kilos ng Espiritu ng Diyos, hindi magbabago ng isip. Sina Peter. Okay? So sa buhay natin, ganun din. Bakit minsan kung kailan napipihit ang buhay natin, saka naman parang sumisikip ang mundo natin? Pero ito magandang balita, sabi ng Panginoon, okay lang na sumikip ang mundo mo. Okay lang na kumipot, sapagkat sabi ng Panginoon, narrow is the way. Hello, hallelujah. Makipot, ang daanan, papunta doon sa salvation, sa kaligtasan. Okay? So ngayon, don't worry, kahit pa bumibigat yun pong tinatawag na sitwasyon sa buhay mo, God has His own way of preserving us. Magtiwala lamang po tayo sa atin pong Panginoon. Bagaman yung direksyon ng Panginoon is good, nakikita natin talaga naman napakaganda, pero hindi sinabi ng Panginoon na yung redirection is pleasurable. Talaga pong kapag ka may pinihit, talaga hong magkakaroon ng pagbabago at meron po itong effect at meron din namang result. Pero ang Lord, bagaman mahirap, ang sabi ng Panginoon, meron siyang kanyang kapamaraanan. At yun ang kinakailangan po nating matuklasan. Para sa ganon, magawa natin lakaran ang greater purpose ng Lord. Ang sabi ng Book of John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Sabi ng Panginoon dito, I came, nagpunta siya upang tayo magkaroon ng buhay. At magkaroon ng buhay na kasiya-siya. Ano ibig sabihin nito? That you may know the purpose of life. Sino ho ba dito ang hindi buhay nung tanggapin niya ang ating Panginoon sa Kristo? Hindi ko ba buhay naman tayo? Kaya lamang yung buhay na natagpuan kay Kristo, dapat malaman natin ang purpose nito. Ano po? Na meron tayong panibagong buhay na yung nature natin binago ayon sa wangis at larawan ng Panginoon sa Kristo. Kaya yung atin pong actions dapat ay sumusunod din sa kalooban ng Amang sumasalangit. Okay? That you may know the purpose of life and have your life in its fullness. Pag sinabi hong fullness of life, ang ibig sabihin po nito, the state of being filled to capacity. Ang gusto pala ng ating Panginoong Jesucristo, kaya siya nagpunta rito, magkaroon tayo ng buhay, at yung buhay na meron tayo, punuin niya. Ng capacity, ng fullness, ng tunay na kabuluhan ng buhay na natagpuan kay Kristo. At yun pong, para masabi mo na yung buhay na natagpuan mo kay Kristo, fill ka ng capacity, para saan? Para sundin mo ang kanyang kalooban. Hallelujah. So, redirection,
We need redirection because God knows we will fall short from our purpose. Pagka nakakilala ka sa ating Panginoon, papakaalaman ka talaga ng Lord. Kinilala mo siya eh. Ano po? Pagka kinilala mo ang Lord, hindi lamang basta kinilala mo, okay, ikaw si Jesus. Okay, ikaw ang Son of God. Yung ba kapag po kinikilala natin siya bilang siya'y ating Panginoon. At kung siya'y ating Panginoon, tayo naman ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ano po? So alam ng Panginoon na nung tayo makakilala sa Kanya, mag-fall short tayo. Kakapusin tayo sa pagtanaw sa layunin kung hindi tayo matuturuan. Ano po? Kaya sabi dito, we need redirection because God knows we will fall short from our purpose. Pero yung redirection happens when we allow God. Huwag tayong mag-alala, pero i-allow natin ang ating Panginoon na kumilos, gumawa sa ating pong buhay. So ngayon kapag naririnig natin yung pong mga maraming teachings ng pagsunod, teachings ng paglilingkod, teachings ng kung paano mamumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, kung paano magpapasakop totally sa Holy Spirit, ano po, kung paano tayo ihihilahin ng Holy Spirit sa isang direksyon, ang direksyon ng pagsunod at direksyon ng paglilingkod, malimit kapag ito'y hindi nakapasok doon sa purpose na alam natin para sa buhay natin na masasatisfy tayo pag narinig natin ito, gaya ng sinabi ko kanina, nag-aalumpihit tayo. Ano po? Hindi tayo mapakali. Ang nangyayari sa atin, nabibigatan tayo. Okay? Nalilito tayo. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 11 verse 28 up to 30, ang sabi ng Panginoon, okay, narinig mo ang salita ng Diyos? Nahihirapan ka? Dahil meron ka ng standard na iyong sinusunod? Dahil satisfied ka na sa buhay na meron ka ngayon? Pero yung buhay mo, hindi masaserve ang tunay na purpose mo ng buhay mo into its fullness. Yung capacity, hindi ka lang ganyan. Hindi ka ipinanganak para taga-upo lang sa church. Hindi ka ipinanganak para sabihin mo lamang na may kaligtasan ka na. Ano po? Kinakailangan ang buhay natin mapihit at doon sa pagpihit na yon, nahirapan tayo. Kaya sabi ng Panginoon, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Nahihirapan ka na, halika. Lumapit ka sa akin. Bibigyan naman kita ng kapahingahan. Yan ang sabi ng Panginoon. And then sabi ng Lord, kung tayo'y lumapit sa Kanya, kaya nga sabi doon ay nangyayari ito kapag inalaw natin ang Diyos. So we have to come to Him. Allow God. At ang sabi dito, take my yoke upon you and learn from me. Yung yoke po dito, that is the discipline of God through His Word. Hallelujah. Ito po yung yoke, tuturuan tayo ng ating Panginoon. Para ano? Para malakaran mo yung purpose mo. Bakit? Kasi nga, ang sabi doon, kapag nire-direct tayo ng ating Panginoon, hindi pleasurable. Pero sabi ng Lord, okay, dahil nahihirapan ka, hindi pleasurable sa iyo, lumapit ka sa akin para magkaroon ka ng kapahingahan. Kuhanin mo ang aking pamatok. Kuhanin mo ang aking disiplina. Kuhanin mo ang aking word. Okay? Makinig tayo doon sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, doon sa pakikinig, hindi ka lamang makikinig. Ang sabi doon, learn from me. Matuto tayo sa Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo that learn from me, we have to learn from the perspective of God. Para maunawaan natin yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, yung mga sakripisyo na ating ginagawa, normal lang ito sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Na yung iba hindi nahihirapan dahil walang pagsunod. Pero tayong sumusunod, nahihirapan. Pero sabi ng Lord, bagaman nahihirapan ka, ipauunawa ko sa iyo. Matuto ka sa akin. Yung perspective ko, kuhanin mo. Para sa ganun, makita mo na yung ginagawa na natututunan mo ay higit na mas mainam kaysa sa sinasabi at ino-offer ng sanlibutan na ito.
Okay? So sabi doon, learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your souls. Kaya pala hindi ka lamang natulog. Kasi kapag ka natulog ka, hirap yung iyong kaluluwa. Paggising mo, lumakas ka naman, pero naroroon pa rin yung iyong pag-aalinlangan, naroroon pa rin yung kagulumihanan ng iyong kaluluwa. Naroon pa rin ang kagulumihanan ng iyong emosyon. Naroroon pa rin ang kagulumihanan ng alin, ng iyong pagdedesisyon. Nalilito ka pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, okay, learn from me. Pag natuto ka sa Kanya, nakuha mo ang perspektibo niya, ano po, then mauunawaan mo ang mga bagay na nangyayari dito sa mundong ibabaw. Matututo kang magpatawad, no? Matututo kang mamuhay ng matuwid, hindi nang lalamang sa kapwa. Matututo ka. Ano po? At doon magkakaroon ka ng tinatawag na kapahingahan sa iyong kaluluwa. At ito maganda sa sinabi ng Panginoon. Kapag lumapit ka sa Kanya habang tinuturuan ka niya, kahit pa sabihin mong ayoko na, pero pag bumalik ka, kinikater ka uli ng Panginoon. Ano po? Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, I am gentle and humble in heart. Kahit pa sabihin mong matigas ang ulo mo, ikikater ka pa rin ng ating Panginoon sapagkat He is gentle, He is humble, hindi kanya itatatwa. Sabi ng iba, ganito na ako, hindi na ako magbabago. Naalala ko po nung may ikinasal ako. Na-remind ako, wala po sa alaala ko yun. Nakita ko yung kababata ko doon sa kasalan habang ako'y nagkakasal. At yung pong akin pong kababata ay gulat na gulat kung paano daw ako nagbago. At sabi niya, alam mo yan si Jason, pagkapilyo-pilyo niya nung bata pa yan. Tapos sabi ko, ano kayo sasabihin dito? Sabi niya, alam mo, yung batang yan, pag sa pilyo, walang makasaway dyan. Namamato yan ng jeep. Tapos biglang nag-flashback sa akin. Oo nga, nung bata nga ako, namamato talaga ako ng jeep. Sapagkat, kaya ko natandaan, merong isang pagkakataon, binato ko yung isang jeep, ang tinamaan, yung windshield sa unahan, buti hindi na aksidente. Hindi bumangga yung jeep. Yung pong bubog sa harapan ng jeep na pasahero ang puno ng pasahero. Basahan. Kaya ang ginawa ko, dali-dali ako tumakbo sa amin sa bahay, nahiga ako sapagkat tanghali yun, sabi sa amin, matulog ka, at ako'y nagkunyaring ako'y natutulog. Para kapag ka ako'y tinanong, sasabihin ko, ako'y natutulog. Noon lamang po ako na-remind na nung bata pala ako'y may ginagawa pa akong ganun. Doon sa kaibigan po na inyo pong lingkod. Kaya lamang, binago ng Lord. Ano po? Binago ng ating Panginoon sapagkat ang Lord, kapag sinabi mo, sabi nung aking kaibigan, paano nagbago itong taong ito? Sabi doon sa aking ina at saka sa aking asawa, paano yan nagbago? Sabi naman ni Pastor Joe, si Lord ang nagbago sa kanya. Sapagkat kung hindi nga si Lord, paano nga po magbabago? At sabi doon, hindi ka tinaboy ng Lord. Dahil ang tinitingnan ng Lord ay hindi ang iyong nakaraan. Ang tinitingnan ng ating Panginoon ay alin? Yung paglapit mo sa Kanya, yung present time. Because in God, we find hope. Sa Diyos lamang tayo nakatagpo ng pag-asa na kaya niya tayong isalba. Anuman ang kalalagayan natin at anuman ang problema natin. So sabi dito sa kanyang salita, for my yoke is easy and my burden is light. Ang yoke ng Panginoon is easy and His burden is light. So alam niyo po dito, yung yoke, balik tayo doon sa yoke, ano po, that is discipline. Pero pag sinabing learn from me, ang natututunan natin, yung kanyang salita becomes the final authority over us. Kaya wala tayong gagawin kundi sumunod lamang kung ano ang gusto ng ating pong Panginoon. So, ang purpose ng ating Lord, to have the perspective of our Lord Jesus Christ and to live in that perspective, doing the will of God. You are more than what you think you are. Sa mga kaabangers po,
Kung paminsan nakakarinig kayo doon sa mga tao, sinasabi, hindi ka na magbabago, ganyan ka na, wala ka ng pag-asa. At maraming masasakit na salita ka narinig, latak ka ng lipunan, putok ka sa buho, ano po, you name it. Pero ang Panginoon hindi magsasawa. Ang nais ng Panginoon, paltan yung perspektibo mo. At meron po ako naisabihin sa inyo. Huwag mong patunayan sa iba na kaya mong magbago. Wala kang mapapatunayan sa kanila. Hayaan mong patunayan ng Diyos na kaya kang baguhin ng Diyos. Yun ang the best. Hallelujah. Ano po? So, to live in that perspective, doing the will of God. Sino talaga makakapagbago ng isip ng tao? Pero ang sabi ng salita ng ating Panginoon, when we learn from our Lord Jesus Christ, ang sabi ng Corinthian, you have the mind of Christ. Oh, hallelujah. Kapag pala tayo natuto, ang kaisipan ng Panginoong Kristo sumasa atin at bilang kasama sa kingdom of God, sa body of Christ, susunod ka talaga. Bakit? We have learned from Him. Natuto po tayo sa ating pong Panginoong Kristo. So sabi dito, you are more than what you think you are. So kung pinapalagay mo hanggang dyan ka na lang, hanggang taga-attend ka na lang, pag hindi mo bago yung isip mo na hanggang taga-attend ka na lang, talagang hanggang dyan ka na lang talaga. Pero hindi yun na sinasabi ng Panginoon sa atin. May plano ang Lord sa atin. Sabi sa book of John, I have chosen you so that you will bear fruit and that your fruit will remain. So hindi ka mananatiling ganyan, magkakaroon ka talaga ng bunga, magbubunga ka. Hindi magbubunga nga. Ano po? Magbubunga ka. So, malaman mo kapag ka talaga namumunga, kapag talaga lumalago, pag tumigil ng pagbubunga nga, ang ibig sabihin, magsisimula po yan lumago at mamunga ng kaibang bunga, bungang nasa sa ating Panginoong Hesukristo. So, huwag mong isipin na ganyan ka lang, kapatid. Hindi ganyan ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon sa kanyang paningin, you will become great with Him. Ikaw ay maging dakila kagaya ng kadakilaan ng Panginoon Kristo. Bakit? Kailangan mataas ang Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, in His greatness, in His glory, i-share niya sa atin ang mga bagay na ito. Ngayon, you are more than what you think you are. Why? Because you carry the purpose of God in you. Kukunti ang talagang totoong nakakasumpong nito. Maraming tao sinasabing kilala nila ang Panginoon. Yes, knowing our Lord Jesus Christ, knowing God, having faith in God is one thing. But to carry the purpose of God in you is another thing. Yung dalhin mo yung purpose ng Lord, na Lord, yung purpose mo, nag-a-agree ako, na yung purpose mo sa buhay ko, gawin mo sa akin at ganapin mo sa akin at sa pamamagitan ko. Hallelujah. Grabe po ang plano ng Diyos. Grabe ang buhay, yung fullness ng capacity of your life will overflow. That is great to fulfill. Yun pong purpose ng Panginoon, that is great to fulfill, which is, ano ba yung purpose ng Lord? To be in a state of obedience to His will. Alam niyo po, ito po ang the best na buhay. Alin? Yung ilagay mo ang sarili mo na wala kang gagawin, kundi ang kalooban lamang ng Diyos. Doon mo i-commit ang sarili mo. Ang katasabi ng Book of Romans, kung saan mo binigay ang iyong katawan, bilang alipin ng pagsunod, alipin ka nito. Kaya kung ang iyong katawan ay binigay mo bilang alipin ng kasalanan, ano ho ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay hindi lamang ang pumatay, hindi lamang ang magnakaw, hindi lamang ang mga lunya. Ang kasalanan po ay ang kasalanan ng pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pag ibinigay mo ang sarili mo bilang alipin ng pagsuway sa kalooban ng Diyos, ang sabi po,
ang end up po nito is death, destruction. Pero sabi doon, kapag ka ibinigay mo ang sarili mo bilang alipin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa Panginoong Hesukristo, then you are a slave of righteousness. Ang bunga po nito ay buhay. Ano po? Kaya po, it is very great to fulfill it na yung iyong sarili ay makita mo sa estado na ikaw ay talagang sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Obedience does not select what to follow, but follow what was instructed. Alam mo, kapag natuto ka ng obedience, hindi mo talaga pipiliin kung alin na susundin mo. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, susundin mo, hindi yung pipiliin mo lamang, alin ba dito yung word na magsaswak sa sarili ko. The word of God will not adjust for us. We should adjust and align our life to the word of God para makita yung wanis, makita yung likeness ng Panginoong Jesucristo sa atin. At kung ang Panginoong Jesucristo, buhay niya, ang sundin ang kalooban ng Amang sumasalangit, yung buhay na natagpuan natin kay Kristo, yun din ang magiging buhay natin. Ang sundin ang kalooban ng Amang sumasalangit. So that's why you don't select, you don't choose what to follow, kundi sumusunod ka kung anong in-instruct sa iyo at hindi ka pumipili. The greatness of your life is living out the purpose of God in you and through you. Uulitin ko po, the greatness of your life will be great with God. Your life will be great with the purpose of God. Your life shall be greater than before. Ano po? And the greatness of your life is living out the purpose of God in you and through you. Babaguhin ka ng Diyos sa kung ano ang gusto niyang maging ikaw, sa disenyo niya, at isa-serve din ng Lord ang purpose niya sa pamamagitan mo. Ibig sabihin, walang tao na pinili ng Lord, walang tao na naligtas na hindi ng Lord isa-serve ang purpose ng buhay niya doon sa tao na yun. Mga kaabangers, sunod lang tayo sa ating Panginoon. Hindi man madali, pero ang sabi ng Lord, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. I will see you through. At kung sinasabi mo, nag-iisa ka, nagkakamali po tayo. Hindi ka pababayaan ng Diyos kahit malumok ka. God has a great plan for you and His purpose, when you walk in it, shall be greater than any purpose on this earth. So mga kaabangers, sunod lang tayo kay Lord. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Praise God. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you. Idinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng nakikinig ngayon, lahat ng inaabot, Panginoon, ng programang ito, O Diyos. Dalangin kong patuloy mong pihitin ang amin pong mga puso. Samahan mo kami, Panginoon, sa journey ng buhay. Na haba, Panginoong, pinipihit mo ang puso namin. Patuloy namin, Panginoong, natutuklasan, patuloy naming nararanasan ang iyong kapangyarihang nagbabago hindi lamang ng buhay, kundi patuloy, Panginoon, nagbabago ng mas malinaw na layunin kung paano kami susunod sa iyong kalooban. Dalangin ko, Panginoon, anumang sitwasyon ang meron kami, kung kami po'y nahihirapan dahil merong problema, nahihirapan, Panginoon, dahil sa sitwasyon na gusto naming sumunod ngunit hindi namin magawa. Dalangin kong dalawin mo kami sa pamamagitan ng iyo pong Espiritu. Patunayan mo, O Diyos, na kayo po'y makapangyarihan, na kayo po'y Diyos na nagbabago ng buhay, Diyos na nag-aahon sa amin, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At kung may sitwasyon kami, Panginoon, na amin pong pinagdadaanan, dalangin ko, Panginoon, ahunin mo po kami, O God.
Baguhin mo, Panginoon, ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Maraming salamat, O Lord. At Panginoon, pinagpapala ko ang lahat ng tao nakikinig, ang aming kaisipan. Pagpalain mo, O God, pagpalain mo ang puso, pagpalain mo ang gawa ng mga kamay, pagpalain mo ang gawa ng aming pong mga buhay, O God. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na sa aming pamumuhay ay makita ka, O God. Maging malinaw na malinaw ang layunin mo upang sa bawat hakbangin, makikitang sa bawat hakbang, bawat gagawin, may bahid ito ng larawan at tuwangis ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, O Diyos. At Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng may problema sa oras na ito. Panginoon, anumang klase ng problema meron po kami, O God. Problema sa finances, problema sa pamilya, problema, Panginoon, sa mga mahal sa buhay, problema sa magulang, problema, Panginoon, sa mga anak, problema sa mga kapatid, problema sa mga kamag-anak, problema sa mga in-laws, O God. Panginoon, problema sa mga kaibigan, problema sa mga trabaho, O God, sa eskwelahan. Panginoon, ano problema meron kami, O God, dalangin ko, O Diyos, tulungan mo po kami, O God. Sa mga bagay, Panginoon, na wala kaming magawa, alam namin, Panginoon, na kayo po ay may magagawa, O God. At kung may sakit karamdaman man kami, Panginoon, dalangin ko, I declare healing. Kapatid, kung meron ka sakit karamdaman, ilagay mo ang iyong kamay doon sa tapat na may sakit karamdaman. And Lord, right at this moment, O God, I declare healing, O God, in Jesus' mighty name. I declare that Jesus died for us. Nagtamo siya ng maraming latay upang matamo namin ang kagalingang nagmumula sa iyo. I declare healing in Jesus' mighty name. At anumang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat naririto, nakikinig sa online na ito, we destroy it and we cancel it right now in Jesus' mighty name. Thank you, Father. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang DLS, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng team na kasama, Panginoon, sa programang ito, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mo po silang pagpalain mo kanilang mga buhay, patuloy mo, Panginoong, palaguin, O Diyos, ang biyaya na meron sila na inilagay mo sa kanila, O God, sa pangalan ng Panginoon Kristo. At mas marami pa ang maabot nito upang magbago at magpihit ng buhay sa pangalan ng Panginoon Kristo. We pray for Pastor Dong and Pastor May, O God, wherever they are, O Lord. I pray, O God, that you continue to touch their life, O Lord. Patuloy mo, Panginoon, increase ang kanilang capacity because you have placed your purpose in them, O God, to serve your purpose in their life, O God. Na maraming tao pa, Panginoon, ang maabot, maraming tao ang mapihit, Panginoon, maging pagpapala sila sa mga bansa-bansa na kanila, Panginoong, pupuntahan sa kanila pong mga assignment, sa kanila, Panginoong, pagmimisyon, O Lord. At dalangin kong kayo po ang mag-iingat sa kanila saan mo man sila dalhin. Ikaw rin, Panginoon, magpo-provide ng lahat nilang pangangailangan for the sake of the expansion of your kingdom, O God, in Jesus' mighty name. Maraming salamat sa kanilang buhay. Alam ko pong mahal mo sila sa pangalan ng Panginoon Kristo. Thank you, Father. Pinagpapala ko bawat isa sa hapong ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ito po ang aking samot dalangin. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. So mga ka-DLS, mga ka-abangers, mga ka-daily life sharing, magandang hapon po sa inyo lahat at nawa kayo po ay napagpala ng ating pong Panginoon Kristo. God bless you.